So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, modus pa rin tayo. At itong battle na re-review natin is galing sa Sukdulan 3 event, Calix versus JN. So on paper guys, sobrang match ng laban na to, no? Calix, JN na mo. Kung titignan nyo, no, kung mag-base kayo sa mga past performances nila, sobrang tindi ng mga past performance nila, especially JN. Ako hindi ko alam kung ito yung huling battle ni yung sasabihin ko is ayun yung huling battle ni JN or may iba pa siyang battle na hindi ko napanood, no. So ang huli kong panood kasi kay JN is yung sa pedestal pa, 'di ba? Laban niya kay Blazer. Yun pa yung huling battle na napanood ko kay JN. So I don't know if that's his last battle, no? Kasi baka meron pa siyang battle na hindi ko napanood, no? Pero kung doon ako mag-base, mali lang talaga ng nakaharap si JN sa sa first round ng pedestal, eh. Kasi putya Blazer agad, no? Siguro kung hindi siguro kung iba yung nakaharap ni JN sa first round, possible na second round, or baka kung mas naging okay pa, possible na advance pa si JN sa semis, 'di ba? So wala eh. Blazer agad na tapat. So bawi JN. Sana sa 4 pedestal 4 is sumali ka ulit, no? Calix naman, huli kong panood kay Calix, ito na nung second sight na no, laban kay Dave Denver. Kung naka-follow kayo sa page ko, nag-post ako doon ng kung sino yung mga nanalo, and yun, panalo si Dave at nanalo si Calix doon. Yun na yung magiging basis ko, eh. Pero tayo na, kung mapapanood niyo yung battle na yon, lakas ni Calix doon, kaso nga lang ibang Dave Denver yon, kaya abangan nyo rin yon. Pero yun, Calix vs JN, sabi ko on paper sobrang match. So, pareha sila ng estilo, aggressive, yung delivery, may DN, alam mo yun, parang mirror eh. Parang mirror tong dalawan to, no? Kung ano yung ipapakita ni JN, kaya din ni Calix yun. Kung ano man yung ipapakita ni Calix, kaya din ni JN yun. So, in terms of performance at energy, aggressiveness, pareha sila nun. Siguro para sa akin, effectivity na lang magkakatalo. Kung sino yung mas may effective na punchlines, references, angles about isa. Ayun. So, huwag natin patagalin. Calix vs JN. Let's go. Pinili niya mauna si Calix. Unang banat para kay Calix. Sukdulan 3. Pakinggan. Last ng tama ni M-Sight. Pinagtapat yung Randy Santiago na naka-shades sa wrestler. Di pa nagre-retired si Cena, battle rap ang bagong option. Walang magagawa yung Christian ngayon sa court na parang Mormon. Binansagan tayo sa dalawang yan. Okay. Nagustuhan ko yun, ha. Di pa nagre-retired si Cena, battle rap ang bagong option. Walang magagawa yung Christian ngayon sa court na parang Mormon. Binansagan. Nagets ko yun kasi dito sa amin, no, sa papasok dito sa subdivision namin dito, yung kanto, no, yung pinaka kanto, meron kasi dong Mormons, no. So nuggets ko lang yung yung natawa lang ako dun sa linya ni Calix kasi walang magagawa tong Christian sa court na parang Mormon. So yung kung alam niyo yung simbahan ng Mormon, diba, palaging may mga court doon, and sa pagkakaalam ko, sila lang yung pwedeng gumamit nun, or kung may makakagamit mga iba, kailangan may consent, no? Kasi yung dito sa amin, yung sinasabi ko, yung Mormon dito sa amin, kapag andyan sila, kinakabit yung ring, no? Yung ring mismo. Pag wala sila, tinatanggal nila yun. So, ayun yun. Kaya natawa lang ako dun ni Calix. Hindi ko alam kung ganun din sa ibang
lugar na Mormon, pero dito kasi based dun sa linya ni Calix na naka-relate ako. Wala talaga magagawa yung walang, alam mo yun, hindi nagiging useful yung court kasi sila lang din yung gumagamit, diba? So ayun, natawa lang ako. Sa wrestler, di pa nagre-retired si Cena, battle rap ang bagong option. Walang magagawa yung Christian ngayon sa court na parang Mormon. Binansagan tayo sa dalawang yan. That na gets mo point nun. Alam nyo naman sinapit kay John Cena nitong si Randy Santiago. Game? Game! Randy Orton, okay. Huli kong kalaban ng semis, Da Vinci. Tas ngayon, JN. Pwede bang mag-request ng bago? Ano yon, porkit sukdulan, binibigyan mo ako ng depressed na tao? Ano sasabihin mo? Huli mong kalaban, blaser na kagawad? Ngayon, SK na lang? Ako nga, huling laban ko, 1 minute eh. Ngayon, JN na lang. JN naman! Di ka na bodybag ni blaser! Di ka sineryoso ng maayos. Tanga pag di maganda trabaho ng kagawad sa SK ang pinapatapos! Okay. Dapat magsasabi na ako dun. Magpo-post na ako dun sa linya na yun. Kaso, nakarinig pa ako ng mas matinding linya, no? Ang ganda ng linya ni Calix dun sa... pakinggan natin ulit. SK na lang? Ako nga... Ayun yung huling laban, no? Huling laban niya 1 minute sa tapos JN na lang. So laban niya sa 1 minutes. Kalaban niya ata si panood ko na yun eh. Wait lang guys. Alam ko yun, napanood ko yun. Razik, laban kay Razik. So maganda yung naging battle. Pero yun, nakakatawa lang na nasingitan niya yun ng ganong angulo. Tapos, huling laban ko, 1 minute as JN na lang. Alam mo yun? Tapos, hindi ka nabadibag ni Blazer, SK, Kagawa, tapos SK na lang. Tapos, nasingitan niya pa ng ibang linya yun na pag hindi ka, pag hindi natapos ng Kagawa, sa SK pinapatapos, no? Gandang linya rin yon. Huling laban ko 1 minute eh. Ngayon JN na lang. JN naman! Di ka na bodybag ni blaser! Di ka sineryoso ng maayos. Tanga pag di maganda trabaho ng kagawad sa SK ang pinapatapos! Yun pala yun. Ganda nun. Ba't ka ba nila sinasabihang pabayang tatay? Alam ko lang naman babaero ka kaya ka iniwan. At doon na humantong tanga. Dahilan mo daw kasi pumipera ka sa event kaya sila pumapabor. Aba, kala nila pumapaldo ka, puta. Pumapaldogs pala. Oo, pinatulan yan si Paldogs. Sa laulang matinik. Nung narinig niya himig ng ibong maya kahit mababa pinitik para lang makatumbok. Yung kanyang tako nagpadala sa tiririt. O, tiririt. Ibong maya, tite, o, diba ganyan ka? Lahat may explanation. Kasi nung natalo yan kay Blaster, sabi niya sa outro, JN nga pala. Talo tayo, bawi na lang. Maganda naman pinakita ko, di ba? Nye! Sino ka si Looney? Ano gusto mo sabihin namin? Tangin na lahat inuungkat? Mirage! Isang rapper na naman ang talo na. Gusto pa ata, kino-congrats. Nag-post pa yan pag-uwi. Babalik tayong mas malakas. Ako'y magpapakilala sa Hanay. Ulol, kilala ka na namin bilang sinagot ng counselor na tatay. Lakas mo sa tatay ni Blaser. Yung iba pumipila pa sa munisipyo para sa atensyon na hangad. Balik-balik sa telepono sa pag-iintay na babad. Tapos napanood ka lang bumatel, sinasagot ka agad. Kung kala mo makakaligtas yung mga kagrupo mong tuleg. Okay, ako, in-expect ko na yun, no? In-expect ko na yun sa battle na to, na masisingit yung tatay ni Blaser, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, sa pagkakalam ko, huling battle ni JN is laban niya kay Blaser, which is tama naman ako. Sinabi yun ni Calix at in-expect ko na madadawit or madadamay or gagawing angulo ni Calix yung laban ni Blaser at yung tatay ni Blaser na sumagot dun habang nagbabattle sila. Puno sa pag-iintay na babad, tapos napanood ka lang bumatel, sinasagot ka agad. Kung kala mo makakaligtas yung mga kagrupo mong tuleg.
peswasak yang Sicilian. Tatagos to sa eardrum, siguradong magkakaliks kahit pa na isilyan. Lahat ng mukha ipipis bomb, mga matatandang mabaho may abnormal na halo. Huwag mo nang giit man na kahit sang aspeto tapat ang Sicilian, gambit-bit ang Sicilian. Panis. Joke. Beat ang Sicilian, tanga na kasi ng grupo nyo, tol. Kada event may bagong recruit. Tapos pamilya daw sila. Puta diri. Ano ba siya ng pamilya sa grupo nyo, ha? Kailangan maraming member sa GC. O tota, tropa ko yan, sila Owen. Ginawa ko ng spoken poetry. Ito, makinig ka. Sicilian Gambit. Sicilian. Isa. Dalawa. 3, 4, 5. Wag na, ang dami nyo pala. Isa. Kada isang event na dadagdagan sila. Dalawa lang ata yung matino sa kanila. Oh, nakaka-insulto. Sino may kasalanan? E di itong leader na tulok, na pressure ka kasi sa ibang mga grupo na sa motos tumagos. Pinagsama-sama mo mga rapper na walang banding. Di mo inisip yung branding. Yung talino mo, kapos. Sila tuloy yung nagdurusa sa mga desisyon mo na laos. Tingin nyo kasi agad, malupito na mag-rap, koloko yan na boss. Okay. Malaki respeto ng anon sa grupo nyo. Pero kasalanan nyo din kung ba't ganyan kayo tratuhin ng Tacoma. Kung ba't kayo binabata. Pinipersonal yung mga simpleng alitan sa battle sa pakiramdam sinasama. Tapos masasama ang mga loob nyo. Pag kayo tinatama, malalim ba magalit ang Sicilian o sadyang mabababo pang unawa? Ano Sicilian? Magagalit kayo sa akin kasi nadamay kayo? Puta, yung unknown nga magkakatunog. Tacoma, Pilit Multi, Uprising, Weirdo, 3GS, Squatter. Tapos kayo bawal malait? Lalo na tong amo? Pwede kayo mangupal pero bawal kayo kupalin? Ano kayo mga dong? Gago? Respeto. Mga Jazz! Gago. Rekta yun sa kanya! Kasi gumawa ka ng grupo para maging alpha ka. Yun ang gusto mong makuha. Ang gusto mo lang mamuno, di mo na inisip kung mamunga. Pansariling interes. Namihasa ka dun pare. Ngayon alam nyo na pinagkaiba ng madaming kumikilala sa nakilala lang bilang madami. Fuck you, Raymond. Okay, so kung ano yung naging sinabi ko kanina bago tayo mag-proceed sa battle, sabi ko ano na lang talaga, magbe-base na lang talaga tayo dito kung sino yung mas epektibo. At ayun, kasi si Calix at si JN para sa akin sobra silang parehas mag-spit ng linya. So depende na lang talaga kung ano yung makikita nilang angulo sa bawat isa na mas maging epektibo. At si Calix, nagustuhan ko yung, although naging gasgas na angulo na yon, pero hindi kay JN kasi pagbabalik ni JN to no. Pero pag bumabattle si Blazer or kung may ibang battleman, lagi nababanggit yung pagsabat nga natin ni Blazer, no. So ilang beses na yung nagamit sa ibang battle pero not kay JN, no, kasi unang battle niya since natalo siya doon kay Blazer, no. Kaya kung paano na ginamit ni Calix yung angulo na yon, para sa akin iba pa rin yung dating noon kaysa doon sa mga dating kaysa doon sa mga ibang battle na naririnig natin na nababanggit yon. Alam ba si Blazer merong may battle si Blazer, 'di ba? Nababanggit yon. Laban niya kay Vicente sa 1 minutes, 'di ba? Nabanggit yon. Pero iba pa rin yung kay JN kasi si JN naman yung pinaka nagsimula 'di ba? So para sa akin kung paano ginamit ni Calix yung angulo na yon, effective yun for me. And yung meron pa akong isang nagustuhan pero yun, overall maganda yung meron ako nagustuhan isang linya ni Calix. Hindi ko na matandaan. Wait lang. Basta di ko na matandaan. Yung kanina na pinost ko, no. Maganda yun. Tapos, ano pa? Yun, pagiging agresibo ni Calix, kita-kita naman. Effectiveness ng iilang mga punchlines, kita naman, no. Hindi ko sasabihin naman sa inyo na lahat epektibo, no. Pero some of those lines were so effective. Kaya props doon.
Pero may iba rin na sobrang plain din yung outcome. So JN, pakinggan natin. Rene! Ang haba ng rounds! Sight! Nang iinis ba to? Overqualified ka sa 1 minutes kasi 2 minutes kayo! Tanginan to! Tapos! Ayaw mo kalaban? Ba't gusto ba kalaban kita? Nagpapalduks daw ako, ngayong intro ko malalaman yung babae, malalaman nila. Game! Wala nang intro! Boom! Pinagjajakulan mo si Platito. Gago. Oo! Si Sara Ek yung kanyang natipong... Oo, si Sara Ek yung kanyang natipong magalaw kasi na gutom siya sa pekpek na may lumot masabaw. Kaya pala nagkakamay, may Platito naman daw. Ang lupit ng cravings mo no? Kalabaw. Binagbog ko ni Supremo. Oo, siya'y binugbog inape, pinagulong inape. Kaya ka paborito ni Terdy sa unknown. Durog ka na kasi. Gago. Palakpakan muna natin si Calix. Lakasan nyo, hindi na kaya. Yan. Huli ko na kalaban, yung Kagawad. Okay. Ngayon, Kagawad na naman. Sight! Di ako sasali ng politics. Ano ba tumatakbo sa utak mo? Kahit magsuntukan kaming tatlo, wala akong balak tumakbo kasi itong mga to. Akala mo talaga may pake sa pamayanan. Concern sa kapakanan. Sa tuwing may poster ng election, puro formang nonchalant. Ang inang yan. Tapos yung project nyo ganito, libreng pa basketball para sa mga bata. Puro panloloko nyo at boka. Inuuto yung kabataan, dinadaan nyo sa bola, puro pagtitipid pa ang pota. Yung pera, para sa barangay nyo yan. Hindi libreng pa-check up para sa lola mo lang, putang ina mo. Badi magagandang buda. Para sa lola mo lang, panay ka pagyayabang. Sa totoo lang, wala namang maayos na sineryan. Panay pagbubuhat lang ng bangko, pinanindigan pagiging chairman. O, diyan ka nawili. Kaya ang pangi mo kadire. Ultimo yung jingle niya last election, puro pagpapataas ng ihe. Pero, ang classic ng matchup niya ni Nada, pangmultihan yung lakasan, pinagbutihan yung handaan. Kinabukasan, ligpit higaan, tapos wala palang kalaban. Nakakatawa! Todo sa handa, tapos inindyang ka lang niya. Yung preparation niya max, tapos pinag-judge na lang siya. Tangina mo! Tapos pinag-judge na lang siya. Yung preparation niya max, tapos pinag-judge na lang siya. Yung laban niya kay Amari, tinira niya yung SG. Na yung Sicilian daw, basura. Hanip na si Idol. Grabe makalason. Bago mo laitin yung Sicilian, siguraduhin mong si Jillian hindi hawig ni Ralphson. Oh, wala pa namang suso si Jillian. Buti agaran ko nakita. Akala ko talaga si Ralphson, munti ko ng dibdibang kanina, tangina. It's! That's it. Di ba sabi mo, eto yung mga grupo ng bobobo sa rhyme? Tama ka. Kasi pinanood ko yung battle nito. Nirhyme niya yung di ka maayos tumugma sa halaka. Halaka! Ang lakas mo manita ng tugma, hindi mo nga mapanindigan yung linya pagkatapos. Yung di ka maayos tumugma, di mo nga natugma ng maayos. O gawain niya yung ganyan. Pamilyar yung estilo, no? Ang wit. Yung about dun sa tugma ng maayo, ay maayos na tugma, tas tugma ng maayos na nabaliktaran. Maraming beses na yun na nagamit sa sa ibang battle, no. I'm not sure lang kung saan ko napanood, pero maraming ganong angulo na narinig ko na. Siguro flip top or I don't know, basta narinig ko na yung ganong setup, hindi yung ganong setup, yung yung laro lang na yun, no, na matugma ng maayos na tugma. So narinig ko na yun sa iba. Hindi mo nga mapanindigan yung linya pagkatapos. Yung di ka maayos tumugma, di mo nga natugma ng maayos. O gawain niya yung ganyan. Pamilyar yung estilo, no? Ang witty. Binilang ko ng ilang beses niya ginawa mga 60. Oo, si Six Threat yung nais kopyahin.
Pero Oh? itong si James Bautista, yung nakopya, si Jake Bautista lang pala. Ang Gago. sama nung timpla! Huwag mo sabihing talo ka pa! Kung yung 60 mo naging 7K bigla, oh winner! Taki na yan! Winner! Naging 7K bigla, oh winner! Pero pansin nyo ba? Hindi lang si Six Threat yung ginagaya. Tunog poison na din siya. Kasi inambagan siya ng 13. And that's not even fair. Lumakas yung sulat mo kasi ang witty nung share, ang tindi nung share, panaibigay ng 13, parang minimum fair. Magkaiba tayo ng sulatan, di tayo pares ng papel. Sobrang linaw ng boses, puta daig pa may lapel. Di ko na kailangan mag-gun bars. Mas delikado pa ako sa bala ng barel, sapat na hindi lang matabel. At ang buhay na patunay, tatay ni Blaser. Andito ako Andito ako! Tay! Okay, so sa round 1 para sa akin nakita ko na kaagad yung yung difference ng dalawang MC. So unang-una, mas effective si Calix, mas bago yung mga angulo na narinig ko na direkta talaga kay JN. Sabi ko nga sa inyo yung about dun sa laban nila ni Blaser, although narinig na natin yun sa ibang battles ni Blaser, no? Battles ni Blaser kasi sabi ko nga kababalik lang ni JN, so wala pa talagang ibang battle MC na gumamit ng ganung angulo para kay JN or panlaban kay JN. Kaya para sa akin yung paggamit ni Calix ng ganung angulo laban kay JN is sobrang effective. At hindi lang naman yun 'di ba? Marami pa yung mga laro niya, yung Mormon, Christian, walang magawa, parang court sa Mormon, 'di ba? Yun, maganda rin yun. Yun, marami pang mas marami pa. Tapos kung paano din i-deliver din ni Calix, madiin Madiin tsaka malinis, 'di ba? Unlike kay JN sa performance, may mga utal-utal, nawawala-wala. Tapos maganda yung linya niya na na maayos na tugma ng maayos. Maganda 'yon. Kaso yun nga, sabi ko nga sa inyo, narinig ko na 'yon sa ibang battle. Tapos ano pa? More on stutter or slip up si JN dito. So sayang, at kaya nga nasabi ko sa inyo bago tayo mag-proceed kanina sa battle na to, effectivity na lang talaga yung magiging labanan dito, and mas effective si Calix dito. Kaya I'll go with Calix sa score na 9-7. Calix. Dinama yung girlfriend ko, kala niya witty. Yung asawa mong si Rochelle, kamukha ni Epi. Gago ka? Yung pormahan daw namin sa picture, lagi nakaganto. Puta pabida. Kesa naman sa picture mong mala Daniel Padilla. Masayo na ang lahat. Putang ina mo ka. Bobo ka. Okay, prepared si Calix, no? Prepared si Calix. So, ibig sabihin, in-expect na niya or na-predict na ni Calix na may ganong linya na sasabihin si JN, kaya naka-ready yung ganyan. Okay. So, ayos yun. Picture mong mala Daniel Padilla. Masayo na ang lahat. Putang ina mo ka. Bobo ka. Joke lang. Love you. Game! Alam nyo, biggest flex ng karir niyan. Muntik niya na daw matalo si Sequence. Dati. Imo pa yung mga gupit nila nun. Puta, lahat panis. Dalawang rapper na naglalaban na may bangs na ang bangis. Parang namumukaan nga kita nung panahon na yun Parang kang foreign na writer. Ikaw ba yung kakulab ni Justin sa kantang Holy? Bangs na rapper, pero hindi. Kaya ganyan hairstyle yan kasi dati siyang ganto. Bago sa rap mag-end. Ano yung genre mo dati, JN? Bangs not dead? Gago. Depression si JN. Nakatakan ng kotse, nahuli ng asawa. Talagang fuck up na. Basta pag down na down ka na sa buhay mo brush up ka! Nahatakan niya ng kotse! Shit, kabagabag. Kaya pala may personal na galit kay Mirage. Bukod sa naunahan na sa big stage, may inggit pang nakalap. Kasi sa flip-top nahatak si Mirage, tapos yung wigo niya nahatak. Yabang niya kay Grim. Asan ka 8 years ago? Nung panahon kami palang nagtatanim sa hip-hop, asan ka? Si Grim, 20 years old. Ikaw, 34! Lakas loob mong maganap? Kasalanan ba nung tao na late siyang pinanganak? O sige, matagal ka na dito.
kaysa sa aming mga taga-motos na iisa lang daw ang tunog. Ang tanong, anong style yung na-introduce niya sa atin? Di ba wala? Kaya wag mo kaming yayabangan ng mga latak mo sa balon, mga baguhan na nagbalik ng init yung nabaon. Inadapt mo din kung ano yung tunog dito para mapansin ka ng tao. Kasi kung sick ka na 8 years ago, ba't ikaw pa nahawa sa mga bago? Anong bago? Sa gagawin mo, Okay, ang ganda yun. parody, papalabasin mo si McCoy, Casper, Vicente. Dati na rin ginagawa yun, tanginang pangahas to. Gawin mo yan, patunayan yung gasgas na palabas nyo. Proud kang datiyang ka. Tas may wordplay kang, di mo kakayanin, aking pana nalanta. Pag ako bumelo, ang yung pana nalanta. Puta yung pana nalanta. Ano ba yung pana sa inyo, gulay? Ang healthy pala nung kapanahunan nyo. Pero nag-rebut yan sa comment. Di lang maganda mood ko nung sinulat yun eh. Ba't pati kami, dinadamay mo? Huwag ka na mag-wordplay ng pananalanta ha pag di maganda araw mo. Gagong to. Oo, Okay. matagal na yan si JN. May kanta nga yan ng title, Respetong Nabili. Nung narinig ko, tangina, bigla akong nainggit sa bingi. Kasi lyrics na. Hindi pa. Sino ba, Dibag? Lyrics niya, hindi patas ang lipunan, hindi na sa atin bago. Gobyerno ng hihila parang hindi makatao. Tibayan lang palagi sa pagsubok magpatalo, basta pag wala kang malapitan, tara mag-check-in tayo. Yan! Ganyang mga kanta magpapaahon sa atin sa hirap. Pag nakabuntis, sisisi sa gobyerno, gagawa ng 4-piece bar setup. Seryoso. Tagal mo na. Kaya, effective si Calix dito sa ano na to, sa round na to. Pero patapusin natin si Calix. Gusto ko yung content niya dito, yung concept niya dito. Okay to. Rin palang nag-rap, no? Pero ba't wala man lang progresong naisingit? Mga kasabayan mo na, sa big stage na. Ikaw kahit sa liga ng mga bago pumipilit, wala kang tumatak na battle, di ka consistent. Puta, di mo ba naisip? Apelido mo, gawaran, pero wala ka namang achievement? O ano meron ka? Tinatalo nga lang yan ng mga baguhan dito, tas naluluhaan tanga. Edad na lang nilamang mo sa amin, nagugulangan ka pa. Dat kasi matagal na tong nasa flip top. Kaso na trangkaso, kaya tinanggihan si Arik. Yun yung reason niya, men. Si Righteous One nga, pilay buong katawan, pero nakapunta pa din. Sabihin mo, ayaw mo lang. Tas ngayon, gusto mo na ulit. Porket nakikita mo yung mga bunga sa big stage na sunod-sunod na yung pitasan. Kaya kahit busy ka, tumanggap ka ng battle kasi yung pressure mo di maiwasan. Mga kasabayan mo 8 years ago, mga pandemic rapper na mas nauna sa'yo. Di kasi kami nainip, kaya kami yung mas nabiyayaan. Di ko kailangan makipagsigawan. Di ko kailangan maghabol sa'yo, JN. Matagal ka nang napag-iwanan. Isipin mo sa Tites, di ka nag-stand out. Sa Motos, lagi kang talo. Sa Sinson, wala kang magandang battle. Pero si pare, palagpayan. Basta habang may buhay, may pag-asa. Yun ang lagi mong sandalan. Pero kung ano man tumatakbo sa utak mo, JN, lagi mong tandaan. Huwag mo isiping laos ka na. Di ka naman namin naramdaman. Tangin. Alam mo yun, inabsorb ko na lang yung mga linya ni Calix. Hindi ko na talaga pinutol-putol yun. Kasi kung puputol-putulin natin yun, siguro hindi pa tayo tapos sa round 2 ni Calix, no? Kasi ang dami niyang, alam mo yun, siksik, sobrang siksik ng round 2 ni Calix. Tangin na. Actually, gusto kong pakinggan ulit yung buong round 2 niya. Madiin talaga. Ito yung masasabi kong isa sa mga strength talaga ni Calix, no, ko yung deliver, no, yung delivery. Galing. Kung paano niya dinideliver yung yung bawat verses niya, kung paano niya, di natin alam kung yung reference na ginamit niya, yung angle na ginamit niya laban kay JN is totoo yung about dun sa kanta, kasi di pa naman natin napapakinggan yung kanta ni JN. So, pero based dun sa facial or sa body language ni JN, parang iniba ni Calix. Pero so para sa akin, kasi magi-start talaga yan kung paano dinideliver ni Calix. And for me, kung paano niya nagamit yung ganong angulo, sobrang convincing yon, na kahit na nag-react si JN doon, the way Calix delivered that line, sobrang convincing. Isa yon sa mga factor
Tapos after nun, nagtuloy-tuloy no? Wag mong isipin na laos ka na, hindi ka naman namin naramdaman. Tapos yung mga jokes niya, sabihin nating underrated pero putya, pasok 'di ba? So, ayun para sa akin mas naging effective yung round 2 ni Calix compare sa round 1 niya. Sa round 1, sobrang ano pa noon no? Wala pang mix up masyado ng mga jokes Sa round 2 ayun na, hinalo na niya at sobrang ganda nung pinakita ni Calix sa round 2. Hindi ko na isa-isahin yung mga linya ni Calix doon, pero so far so good. Solid na round 2 para kay Calix. Napakayabang mo. Ganito ba yung kalabang ko? Di ako napasok sa flip top. Bakit parang kasalanan ko? Ang inan to. Tapos, nasa akin na daw yung lahat. Halatang ginigiit niya. Malamang nasa akin lahat. Daniel Padilla, halatang naiinggit siya. Game, Motus! Game. Calix versus Da Vinci. Exactly 3 minutes and 16 seconds. Lalaplapin niya si Da Vinci. Siya pa yung kusang umano. Nung nireject yung alik niya, ang sabi niya na lang, putang ina mo. Bad breath ka kasi. Yung hininga mo, pag naamoy ng mga taga-day shift, puta rekta graveyard. Si Da Vinci nga, parang si James Harden, puta na pa double step back. Tanginang yan. Hindi mo yun alam. Kasi hindi mo yun nose Brad. Kaya pala sa tuwing nagpapapicture, gusto... Di mo yun nose Brad, yung nose na alam tsaka nose na ilong, no? Nagamit na rin yun, napanood ko na yun, hindi ko lang matandaan talaga. Sa sobrang dami nating video na sa channel natin, hindi ko na talaga maalala kung kanino ko narinig. Pero yung about dun sa nose, yung double meaning na nose, no? Or sabihin natin yung laro na dun, na ano ko na, pakinggan ko na yun sa iba. Okay? Vinci nga, parang si James Harden, puta na pa double step back. Tanginang yan. Hindi mo yun alam. Kasi hindi mo yun nose Brad. Kaya pala sa tuwing nagpapapicture, gusto lagi naka-close up. Magsipilyo ka naman. Hindi yun nasanay ka sa judge. Amoy na yan trash. Parang toilet na may gearbox tapos nakalimutang i-flash. Maya kayo sa buhok. Buti pa to naka-brush. Speaking of buhok, hair muna kayo, hair! Bakit ba sa tuwing battle ko, binubunot nyo to? Gagawa ba kayo wig? Nananahimik tong buhok ko. Tapos sisirain nyo lang din. Naka-do not disturb nga, sabi ni Prince. Kasi bawal guluhin. Kasi mas stable pa to sa trabaho mo. Kahit magkayod kalabaw. Ultimo si Jillian, hinawakan to. Kasi nagtaka daw. Walang nakagulo ng steady kong buhok. Girlfriend niya lang yung nagpagalaw. Ay! Kasi pokpok yan si Jillian. Kahit di ko magets ugali niyan, nadiskartihan ko pa rin siya nung nakapasok ka ng flip top. Buti na lang matalino ako kaya mabilis ko siya na pick up. Tapos, kunwari overprotective, porket kung kani-kanino pumapatol. Sa bagay, yung bahay nga binabakuran pag maraming pumapasok. Ginagawa na siyang laruan. Karma na yan, Leaks, kaya bagay sa'yo yan. Ang sarap niyang anakan. Tapos takbuhan. Kasi di ba, meron na siya sa ex niya. Wala namang masama sa pagiging dalagang ina. Ang masama, yung sarili niyang anak puta tinatanggi niya. Hindi na maasikaso yung anak. Puro inuman yung alam. Sa katatangge niya ng anak, naging tanggera na lang. Tapos sasabihin mo kay Da Vinci, wala siyang anak. Puta di baling baog. Kesa naman yung kinikilala mong anak, puta di galing sa'yo, stepfather ang puta. Sight! Ba't ba kasi kami pinagtapat mo? Natamaan o, putang ina. Huwag kang masapul. Stepfather ang puta. Sight! Ba't ba kasi kami pinagtapat mo? Ako napapraning sa'yo. Parehas kami pala sigaw. Agresibo! Pero sa akin galing anak ko. Nagabulakan ka nga ang bago naman. Ganun ka ka-useless. Sa Bulacan, marami daw paputo. Kaya iba din pala nakabuntis, bars. Kaya kung walang yan lang din naman,
Yung pagkawalang yako sa dugo ko dumadaloy. Kakawawain ko yung girlfriend mo hanggang sa maging mas kadiri pa siya kay Serdeo at Shaboy. Serdeo at Shaboy, papasakan ko yung puki niya ng kahoy. Kantot demonyo siya sa fuckboy. Kantot demonyo siya sa... kantot demonyo siya sa fuckboy. Di ako nakalimot. Ang sarap kasi kumantot kaya hindi ko mahugot. Tangin na mo! Aalingasaw at aalingasaw yung baho niya. Hindi na yan magbabago. Kung si Da Vinci sinabihan mo mukhang mabaho, yung jowa mo buong pagkatao. Buong pagkatao. Nahihingil ako pa inuna. Pinuruan ko yung partner mo hanggang walkout siya dito, yan ay aking tinitiyak. Tatapak-tapakan ko siya na parang tsinelas hanggang mawalan ka ng kabiyak. At yung kabit mo na si Gracia, ay hindi. Mamaya na yon. Focus muna tayo sa ina-angle ko ngayon. Saka kung babaguhin ko pa yung topic, tol, ibang usapan na yon. Babaguhin yung topic, ibang usapan. Ganon kayo mag-technical. Puta kulit nyo! Kailangan ko pang ulitin para lang masabing nirepeat ko, mga bobo! Pero, para malang masabing nirepeat ko. Pero sige, balik na tayo sa topic. Di ba ako tapos sa'yo, Jillian? Tangay na mo Di ba sabi mo, pag chinuchupa mo to si Calix, hindi umaabot sa leeg kasi sobra sa liit? Di pag kinakantot ka niya, para ka lang binubulati sa puwet. Mas malaki yung titi ko sa'yo. Maniwala ka, sir. Gusto ko rin maglabas ng titi ngayon, parang tatay ni Blaser. Tangay na ngayon. Gago. Ngayon, the floor is yours. Spit mo na. Huwag ka magulo, sight. So the floor is yours. Chance mo na i-spit yung mga linya mong binaon. Saka oras mo nang ipagtanggol yung jowa mong kamukha ni Ralphson. Tangin na, hindi mo ako. Game na. Okay. So, okay. Don't get me wrong, but malakas yung round to Nick JN, pero hindi ko natripan yung or sabihin natin hindi naging swak sa panlasa ko yung yung ginamit niyang angulo na panlaban kay Calix. Kasi ayun, ito ma-differentiate natin at mas may explain ko sa inyo to ng mas maayos sa ganitong paraan. Round 2 ni Calix kanina, sabi ko nga sa inyo, may angulo si Calix, or sabihin natin may reference si Calix doon na about dun sa kanta ng Sicilian Gambit or kanta daw ni JN. Pares tayo, no? Tayong mga nanonood, ako or baka ako lang, no? Pares ko hindi ko alam yung kanta na yon. Pero the way Calix spit those lines, naging sobrang effective. Naging sobrang effective, naging sobrang convincing sa atin kung paano niya ginamit. Dahil sa maayos na pagkaka-deliver, malinis, tapos bawat sulok may diin So, convincing talaga niya din-deliver sa atin. Then kay JN, ganun din yung story, no? Parehas may mga linya na hindi natin alam. Pero ang pinagkaiba lang is si JN, hindi niya na-spit ng maayos yun, hindi niya na-deliver sa atin ng convincing, 'di ba? So, tulad nung about dun sa girlfriend daw ni Calix, no? So, para sa akin, okay yung yung angulo na yun, pero hindi siya ganon ka-convincing talaga, no? Kasi marami namang battle MC or battle time na papanood na pag nandamay or na personal, ramdam mo talaga yung sakit, ramdam mo yung bigat ng sulat Pero yung kay JN sa pagkakataon na to, maraming kulang, no? Pa siya, nawawala pa yung momentum niya kasi uminom siya ng tubig. Hindi ko naman kinount yun as choke, pero sayang yung momentum andun na tayo sa momentum ni JN, pero nawawala, napuputol. So isa yun sa mga factor.
Then pangalawa siguro yun nga no, hindi naging convincing yung paggamit ni JN sa ganung estilo. So para sa akin hindi siya ganoon ka-epektibo sa ganung estilo. Pangatlo, marami pa no. Pero para sa akin, Calix to sa tapatan pa lang ng sa tapatan pa lang ng concept no, or written kay Calix na yan. Plus delivery, sobrang linis kay Calix, 'di ba? So ayun, I think I'll go with Calix pa rin sa score na 10-7. 7 points pa rin for JN. Kay Calix, nagustuhan ko yung yung round 2 ni Ka. Sabi ko nga sa inyo, mas effective si Calix sa round 2. So, ayun. 9-7, 10-7. That's 19-14. 1 and 2 Calix. Round 3. Pangina mo! Dinaman yung girlfriend ko. May tinakbuhan daw ang anak. Gago ka ba, tol? Ba't ako mag-aanak? Wala nga akong pampachange oil ng motor. Gago puta. Feeling mo yung mga banat mo, cold? Ba't ka papatulan ng girlfriend ko? Di yun pumapatol sa mga 30 years old. Tanda mo na, gago. Game! Alam nyo ang... Overtime ka. Alam nyo kung gaano ka desperado manalo tong si Tanda? Nag-request siya kay Vicente na walang mamimisigal. Before battle, binawi, tas may linyang tignan nyo, mamimisigal yan. Ganon din kay Prince. Nakiusap na, pwede ba wag mo dama yung kagrupo ko? Nung malapit na binawi, tas may linyang tignan nyo, may sasabihin niya sa Sicilian. Ganon ka din sa akin, di ba? Wag ko kamo sabihin na di ka nakuha sa 1 minute, tas binawi mo nung malapit na. Para saan? I-predict mga angle ko? Para walang dating sa tao? Mambabaliktad ka na lang gamit trap? Dapat may part pang desperado? Wag mo naman pakitang underachiever ka! Nahahalata masyado! Nagagawa mo pang mandaya para lang sa undercard manalo! Anong bago? Ano matagal yung setup? Okay lang! Kesa naman matagal ka pang mandaya ng ibang makakalaban kung di ko yan sasabihin, visit ka. Aking inisip at pinilit na malimit gimmick niya. Di ka 7 heads, JN, tarantado, dickhead ka! Ano? Utang ina mo, alam mo rin na ang panglilimitan ng kalaban ay gawain ng bano. Parang urine. Pag pinipigil, mas sumasakit bato. Ano sasabihin mo? Di ko naman sinabi yun eh. Puta gara. Ulol, arte mo. Diba ganun yung tono mo? Gago puta. Isa pang desperado move. Pinagsabihan niya si Prince na di daw rekta at puro imbento sa laban. Pero real talk lang, yung gimmick nyo ni Lipram kay GL, wala ka naman linyang ganun, di ba? Ano nangyari, Mr. Gawaran? Kahit magmukhang tanga, basta sisikat, tanginang batayan no ko sa simpleng spotlight lang pala, mag-iiba rin pananaw mo. Di man lang pinag-isipan yung himod puwet. Ang gusto niya lang mapuna, umabot pa sa puntong pinalabas ka ng lip, tangina nakakasuka. Okay. Lahat gagawin sa'yo ni Lip, no? Para maging kaakit-akit, lakas kumapit-kapit sa bagay. Ano ba maiimpluwensya ni Tarzan kay Jane? Hindi magpasabit-sabit. Okay. Tangina kasi ng forma mo dun eh. Balot na balot ng long sleeve, tas naka-shades ka na naman eh. Lakas maka-ogag nun. Natakot si GL, di dahil Olga Jong, mukha ka lang talagang hold up dun. Tangina isa pang desperado move. Buong round 3 niya kay Chinoy, ang topic patay na nanay. Para lang masabing halang bituka ko. Nandamay ka lang ng yumao, halang agad bituka mo. Eh wala namang laro sa sinabi mo eh, halang pa din bituka mo. Di namin ma-digest JN paano naging halang bituka mo. Pag pinalunok kita ng ruler, magpapantay bituka mo. Dinugtungan niya pa yon. Ang sarap mo sanang sabihan ng putang ina mo, kaso wala ka na palang nanay. Seryoso sinabi mo yon? Para saan? Magmukhang maangas ka sa hip-hop? Ikaw nga laptop ka ng laptop, wala ka naman sa flip-top ah! Isipin mo! Isipin mo! Sinabihan ni Bitrom si G Clown na veteranong tinatapak-tapakan, madamdamin at iyakin pag natatalo sa laban. Tinamaan ka din sa sinabi ni Bitrom, no? Pero ang di mo inasahan, nasaktan ka sa sinasabi ng taong literal mong kasabayan. Di ba proud kang babaero ka? Ginalaw ko si ganyan, ginalaw ko si ganto. Papogi lagi sa paningin nyo. Pero pwede ba JN sa susunod, karir mo naman galawin mo? Di ako nagyayabang. Ang akin lang mas nauna ka. Pero sino masilaw? Ikaw! Sino may pinagtatawa ng grupo sa ating dalawa? Ikaw! Sino sinayang yung flip-top? Desperado! Kulang sa atensyon! Ikaw pa din yun pare! Kung nag-isip ka lang palagi!
Ano akala mo tapos na? Gago, di pa yun pinali. Maawa ka sa sarili mo, JN. Diyan ka sa hairstyle mo bumawi. Di ba yun yung ender mo? Akala mo tapos na? Sige, gamitin ng panama. Rektang punto sa puso ni JN. Wala nang wordplay na sinama. Di mo ko madadaan sa mind games. Gago, mali ka ng binata. Kaya yung akala mong tapos na, tinapos ka nang di mo akala. Boring! Okay. Ang hirap nung round 3 no? Kasi naging plain yung atake ni Calix sa round 3, men. Sa round 2 niya, andun na yung mixture no? Yung mix up ng jokes, bars, punto, 'di ba? Andun na lahat sa round 2 kaya binigyan ko ng perfect 10 yun. So, syempre nag-expect ako ng kasing level ng round 2 na performance ni Calix, pero nangyari para sa akin lumayla yung round 3 ni Calix, pero andun pa rin syempre yung pagiging agresibo, andun pa rin syempre yung mga sulat, no? Yung delivery andun pa rin. Ang ano lang, ang nawala lang dito is yung pinaka effective haymakers or effective punchlines. Ayun lang, pero overall halos magkakapares yung all 3 rounds ni Calix. Round 3 lang talaga nagkatalo kasi para sa akin nawala yung mga direct tsaka mga mabibigat na punto. Yun lang. Tapos ka nang di mo akala. Boring! Nasa flip top ka nga. Side, may TF ba to? Proud akong kantutero kaya nga kinantot ko GF mo, ulul! Sakit, no? Damay GF, ha? Iyakin! Mo! Tanginang yan! Motos game! Pilos! Kagrupo mo to si Kalis. Puta, payag ka nun? Singit lang yung sa grupo nyo, ah. Bakit ang daming sinasabi? Ikaw tong laging dinadali. Tinuturing ka saling pusa nang di dapat kasali. Kasi kung ano-ano sinasabi nito. Gaya nung sa last battle niya, sabi niya, payag ka, ikaw pinakagwapo sa buong mundo pero may titi ka sa ganto. Tanginan to, napakatanga. Sino ba namang tao yung gwapo na may titi sa panga? Sige nga. Kaya anong think before you click? Baka think before you kick. Nakikinig pa ba yan? O nag-iisip ka pa yan? Eh kung anong maisipan na lang, basta maisipan na lang, tanginang yan. Laban mo kay Kilan, dinamay mo si Vicente. Oh, tapos nung kinumpronta ka, papabanguin mo yung pangalan mo na parang di mo siya pineste. Oh, his name wanted to be scented, but his name wanted to be scented. Patay na. Hoy, di ka takot kay Vicente. Di ka takot kay Vicente. Tanong, di ka takot kay Vicente. Susundukan na lang kayo, ano? O, ano? Oh, takot. Oh, tayo na lang, putang ina mo, ano? Wow! Yung English niya kay... Ginawa yun ni no? Ng Team SS sa Team LA 2-2 2012, no? Yun. Kay Vicente. Di ka takot kay Vicente. Tanong, di ka takot kay Vicente. Susundukan na lang kayo, ano? O, ano? Oh, takot. Oh, tayo na lang, putang ina mo, ano? Wow! Yung English niya kay... Nag-English pa to kay Kilan. Yung grammar niya naman, what the rest? Di ka ba napapagod? Grabe ka na, tangina ka! What the rest ang puta, tol? Pahinga na! Tapos kay Da Vinci, sabi mo, half hours. Tanginan yan, kalahati na nga lang, naka-plural form pa. Tanginan to, napaka-boplax. Diyan ka na todas. Ang dami, diyan ka na todas. Ganun lang nasulat mo, ang dami mo ng bulbol, tangina mo ng oras. Di mo ako mape-predict, ulul. Speaking of hour, kilala niyo si Chula 1 Hour? Si Given Grace, tama. So mabalik tayo kay Gracia. Hindi mo siya kabit? Hindi mo siya kabit? Tingnan nyo, kinakailan na. Umaayaw-ayaw pa nga siya. Sobrang blessed mo na ata, tumatanggi ka na sa Gracia. Makonsensya ka naman, Brad. Lahat ng pagkukulang sa'yo ni Jillian, nandyan sa'yo si Grace nakahanda. Aba Ginoong Mahiya, ito'y Aba Ginoong Maria, na kahit itanggi mo pa, alam mong napupuno ka ng grasya. Kaya, sabihan ka man ni Jillian na, malaya ka na. Madali lang yan, bata. At bilang tropa mo, ako na bahala.
Kung sakaling mahulog ka kay Gracia, mabalian ka sana. Pansin nyo ba pag bumabattle to, lahat ng pwedeng i-angle sa kanya, bine-breakdown niya? Ang hirap i-battle nung ganito. Napakaiyakin mo na ko. Huwag ka nang babattle, tangina mo kung ayaw mong i-angle yun sa'yo. Ha? Angle yun sa'yo. Kaya kung ayaw mong i-angle yun sa'yo, kasi nga, di ba? Putang ina mo, i-angle yun sa'yo. Ano naman? I-angle yun sa'yo. Kasi, tang ina mo, i-angle yun sa'yo. Huwag ka nang babattle, tang ina mo kung ayaw mong i-angle yun sa'yo. Kasi, ano naman kung mataas yung followers mo sa TikTok token? Kaya naman kitang tunawin at bulahin parang molten. Kanina ko pa sinasabi na yung jowa mong ay poken. Sobrang luwag, di naramdamang yung OOO10. Makula yung delivery ko dahil sa aking voicen. At wala akong pambata bars like close open. Mahina pala. Close open. Narinig ko na yun kay Lipcram. Hindi ko lang alam kung Lipcram versus GL or Lipcram versus Cerdeo. So, yun lang. Basta napakinggan ko na yun. Sa aking voicen. At wala akong pambata bars like close open. Mahina pala ako eh. Ba't pinipilit mong labanan kita? Tanginan to, nakaka-high blood. Yaya ka ng yaya, parang fans club ng Aldab. Ngayon mo sabihin na hindi ako nakapasok sa 1 minutes. Puta, tanggap ko na yun. Ultimo nga yung Aldab, tanggap na mayroong tamang panahon. Okay. Anong akala mo? Tapos na yun. Ganto dapat yung finale. Binaon na kita sa hukay at kung sino masisigaw na andito ako, siguradong tatay ni Blaser. Hindi pa ako tapos. Mahaba yung sarili kong papel. Kainto sa akin parang kapatid ni Abel. O hindi kita titigilan, tangina mo parang tatay ni Blaser. Ngayon, andito ako. Ngayon tatanungin kita kung sino yung sunod na tatalo sa'yo. Nakalimutan mo agad yung tatay ni Blaser, boy. Andito ako. Time. Okay. So, wala. Gaya nga nasabi ko sa inyo kanina bago natin i-review yung battle na to. Ano talaga to? Same sila ng na kung paano mag-deliver, yung punto nila, paano sila magtayo ng linya, ng mga verses, but effectivity na lang talaga ng mga angles na napili panlaban sa bawat isa, no. And masasabi ko na mas effective, mas malinis yung performance ni Calix. Even yung round 3 ni Calix is hindi ganun ka lakas, pero I think Calix nakuha niya pa rin yun. Pagdating sa round 3 ni JN, slip ups pa rin, ineffective pa rin, 'di ba? May mga linya na nagamit na or narinig ko na. So ayun, doon lang umikot all 3 rounds ni JN. So that's 21 for him. Kay Calix naman, binigyan ko ng na 9, 10, 19 plus 8, 8-7 yung 8-7 yung round 3. Hindi yung in-expect kong round 3 kay Calix, hindi yun yung nangyari, no. So ayun yung pinakamahinang round ni Calix para sa akin. So ayun, that's 27. Tama ba ako? 27 to 21. All 3 rounds Calix ako. Sukdulan 3. Maghingi kayo isa pang beses kung nagustuhan nyo yung laban na yun. Sir Cabarna, na maraming salamat sa mga kasama. Shoutouts din sa mga tropa natin dyan sa Flip, Phoenix, tsaka MP. At yun. Pero ang boto ng hurado, 3-0, magingay para kay Calix. Shoutouts kay Jerry. Okay, so yun. Ako para sa all 3 rounds Calix yun, men. Shoutout muna ako. Ayun na, pasensya na. Shoutout pa kay Paulo, Julian, Joshua, Jerome, Jeff, Alvin, Discarte sa Kalye, Marlon and the Boy Chong Kiao, kay Maria Cristina Kaaway, Maria Angela, Kenneth Malinaw ng Acero, Gwen, Clarence ng 5GE, then Cherry, Jawo, Diego at buong S13 at Meruel. Yon, shoutout sa Unknown, Black Manila, Crown Manila, Unhinged, sa Egocentric, sa Real Jokes, Spacepad, Wildchild Apparel, Unknown sa Aberedid,
Everyday Coffee ng CEO Malolos, at kay Kim Darren Sosa, kay Joey Ramos, kay Daryl, kay Shanti, kay Chad, ay Da Vinci Sasalat. Hinihingal na ako, mataba na kasi ako eh. Yun, bawi, exercise. Yun, espero ako round 1 para sa akin, dikit sana yun. Nagkaroon lang ng mga stutter si JN. Yun yung pinaka-dikit na round para sa akin. Pero pumapasok yung mga jokes ni JN, pumapasok naman yung mga punto ni Calix. Round 2 naman, parehas lang yung nangyari, parang nagkakaroon din ng stutter si JN. At the same time kasi, kilala ko yung girlfriend ni Calix, so alam ko na wala pa siyang anak, no? O, di ko naman kasalanan na judge ako, pero syempre dahil alam ko yung totoong kwento, hindi ganun. Okay. Kahit maganda yung laro, less yung impact niya sa akin. Round 3, para sa akin yung KJN talaga yun, pero sobrang split edge lang din. Konting-konti lang yung lamang ni JN doon, pero maganda yung punto ulit ni Calix. Mas masakit naman yung punto yung mga laro ni JN, pero konting-konti lang lamang ni JN sa round 3. Round 1, round 2, Calix. Reload isa ako sa mga bumoto kay JN. Actually, ay kay Calix. Para sa akin, deserve nila pareho manalo. Hindi ko siya ginudge per round. Pero para sa akin, may mga factors na nagmatter. Dun sa, unang-una doon is yung linis ng performance, yung momentum, yung stutter. Nakaka-apekto siya dun sa baon, sa material ni JN. Yes. Unlike kay Calix na malinis nga na i-deliver, kaya mas continuous yung impact, continuous yung mga haymaker. Kahit na pares sila ng level ng material, ng mga punchlines, pares sila may ibubuga, pero dahil sa mga maliliit na detalye na yun, naging matter siya para i-base yung laban na to. Pero overall, pwedeng either way sa kanila, pwede yung laban na yun, pero dahil dun sa maliliit na detail, Calix. Okay. Yun, sa laban ni Calix at saka ni JN, ang binoto ko si Calix. Round 1, pinakamalakas na salpukan nila yon. Para sa akin, mas lumamang si JN ng konti lang sa round 1 na yun. Kaya yung round 1 ko, binigay ko siya kay JN. Sa round 2 naman, mas maraming nalarong angle si Calix doon. Tapos si JN naman, parang nag-stick siya sa isang angle lang. Although maganda naman yung mga laro nun, pero mas magaganda din yung mga laro na binigay ni Calix sa round 2 na yun. Binoto ko sa round 2 si Calix, konting-konti lang din. Okay. Tapos sa round 3, sayang, ganda na ng momentum na nabubuo ni JN doon. Malaking bagay din na yung sa ganong pagpupukan na laban, yung slip-ups lumilitaw. Yes. Halos patapos na yun, sayang yun. Makukuha sana ni JN yun, pero yun, Calix. Pero solid yun, props kay JN, congrats kay Calix. Okay, so based dun sa mga narinig kong judgment, no, wala silang sinabi na narinig na nila yung linya na ganito, nagamit na yung gantong linya. So wala, no, kaya siguro naging dikit yung yung scoring nila, no, per round. Ako kasi, sabi ko nga sa inyo, narinig ko na yung ibang mga linya doon. Kaya siguro naging less impact. Yung kay yung kay Hespero naman, yung judging niya, yung sabi nga niya, kilala niya yung girlfriend ni Calix. Alam niya walang anak. Ganun, yun yung sinasabi ko sa inyo, no. Kasi ako hindi ko naman kilala yung tinutukoy ni JN, pero alam mo yun, yung yung convincing kung paano dineliver. Yun yung inaantay ko na lang pero ganun no? Hindi naging ganun ka effective yung pagkaka-deliver ni JN dun sa angulo na yun. Kaya yun. So yun, that's it, no. JN versus Calix, tangina, almost 1 hour yung vid natin sa battle na to. Ang tagal kasi, ang haba kasi ng oras nila no. So yun, ang ganda ng battle, gustuhan ko yun. Siguro hindi lang naging malinis yung performance sa JN, kaya naging, para sa akin, naging malayo yung agwat. Pero kung mas naging malinis at kung naka-A-game sila parehas, mas maganda, mas dikdikan yun. So that's it. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.